Okay guys, so diretso na tayo sa may second video natin. And kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan sa may channel. Shoutout po sa mga viewers, sa mga nagla-like, saka sa mga nagko-comment. So start na po tayo sa may second video about stock update. Let's start with SEC. Yung SEC guys, of course kasama to sa top trending, pero hindi na po natin sinama doon kasi kasama naman sa may second video palagi. Check natin sa weekly chart. So, ano nangyari? Okay. Last week, maganda yung close. Pero ngayon, so ano nangyari? Nalaglag. Nalaglag, guys. So, ito yung candlestick natin. Diba? Ayan. Kaya nga, sa mga natin, previous videos natin, palaging may ganong scenario, nagkakaroon ng gap like this one. Saka to. Okay, so saan pa ba? So, yan lang visible dito sa weekly chart. So, ngayon, same ang nangyari. Nagkaroon ulit ng gap dyan, guys. Okay. So, let's see. Pero, based naman dito, guys, pagka nagkakaroon ng gap, napipild agad. Ayun, rally. May gap ulit. Nag-rally ulit. Okay. It means, it takes time, Let's see, maybe sa November, pwede itong ma-field. Kung hindi bubuhusan at mapunta rito sa may trend line. So, may trend line tayo, Pero sa ngayon, yun nga po yung nangyari, nalaglag sa may baba ng 200-day moving average. So, for now, magiging bearish tayo. Even though na nag-rally siya. Ayan, kasi nasa baba, ng trend line, and as well sa may resistance, and as well sa may 200-day moving average. Ayan. So, for now, yung setup natin, of course, bearish. So, unless na lang kung makapanik ulit at mag-breakout dun sa may 200-day moving average. Next po natin, DMC. Check natin. Ano ba nangyari? Medyo nag-bounce. Okay. So, for now, medyo nakikreate na support dito, Kung papansinin natin, malapit sa 11.53. Of course, yung close 11.54. So, still intact. Ayan. So, masasabi natin, still intact pa rin yung kanyang structure. And based dito, guys, pag pinagbasehan natin yung area na to, ito. So, meron na tayong, dito low, higher low, higher low, higher low. It means pagka na-sustain to, pwedeng mag-breakout. So, hanggang dito sa may 12.8 na to. So, ito kasi yung pinaka, major resistance since 2018. Sobrang tagal, Sobrang tagal ng recovery, guys. Ayan. And as well, yung 200, nakaabang yan, of course. If ever man na malaglag, so I think, pwede tayo mag-bounce dito. Ayan, sa may 11.2 at least. Lapit doon. Or, kung hindi man mag-hold, just in case, so syempre, meron tayong dito. Trend line na sinasabi. Before, 10.6 at least. Okay, para ma-hit yun. So, tingnan na lang natin for this one. Then, yung next LTG. Check natin sa weekly chart. So, meron tayong bounce dito.
bounce dun sa may support. Ayan, kasi nalaglag eh. Retest nung last week, tapos nung last week ay nag-hold dito sa may support. And ngayon medyo na-sustain, ano. So ngayon tignan natin kung makakapanik dito sa 10.2. Sa daily chart, check natin LTG, same pa din, ayun, no. So medyo nag-hold dito sa may area na to, sa may support na yan, sa may Gs 10. Pero kung hindi man masustain, pwedeng bumalik dito eh, sa 9.9, kasi andun naman yung ano natin, 200 day moving average, malapit dun. So TEL, okay, so ito na sinasabi natin before, since trend line nga to, 1, 2, 3, tas retest dun guys. So definitely dapat mag-hold to kasi trend line eh. And ang masama dyan kung di mag-hold at mag-loss dito sa may baba, no? So supposed to be dapat mag-hold dyan. So still intact pa ba? Yes. So I think medyo still intact pa rin naman. So for now medyo sideways lang siya. Since noong ano ba to, July, medyo ano siya, no, ranging yung kanya itsura. Sa daily, ayan, nung Friday medyo nag-hold, ayan, pero medyo namumula-mula ulit. Pero pagka ano to, nalaglag at nagrita sa may 200, so supposed to be dapat makabalik agad. Yan, so pwedeng ganito eh. Okay, malaglag dito. Then kung makakabalik, goods lang. Pero kung hindi makakabalik at mag-retest lang dito, so medyo ano yan, hindi magandang pangitain for TEL. ALI, weekly chart, bearish to guys. So pag nag-close sa baba, so ang diretso na to dito guys, yung target ano, 33.6 sa next green box guys. Ayan. And before sinabi na natin to, yung worst case dito yan guys sa may 27.28, ano, since may hint na tayo dito eh. So eto na yung kanyang galawan before. Okay, tapos bagsak ulit, bounce, then possible bagsak ulit. Ayan, so just in case lang, yung worst case meron na tayo idea, no? So yung next target dito sa may 33, no, 34.6 yung close niya sa daily. Ayan, we have here lower high, lower low, it means bearish for now, ano. TL, ALI, tapos GLO. So last na to. So ito naman medyo nag-hold sa may support. Ayan. So ito na yung ano niya, no. Tingnan natin kung magkakaroon na ng bounce dito. Bounce na ganyan. So for now, lower high tas lower low, it means okay, para nagiging bearish yung kanyang ano dito, itsura, no, sa kanya RSI. Yan, pero tignan natin, since yung 200 andito naman, so pagka nalaglag yan, dapat mag-hold dito sa may ano, sa may 200. So malapit yan sa 2150. Sa daily, check natin, so support pa din to, 250. Ayan.
Okay, for now, medyo malayo pa naman dun sa may 200 eh. Still intact. So, I think still intact pa rin. So, unless na lang kung mag-create tayo dito ng ang ganito structure. Okay, lower high tas lower low. So, for now, medyo, of course, still goods pa rin naman, ano, for this one.